Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na ang McDonald's, ang isa sa pinakasikat at pinakamalaking fast food chain sa buong mundo, ay may mga diskarte at sikretong hindi masyadong halata sa mga ordinaryong customer? Oo, mga kaibigan. Habang masarap at abot kaya ang mga burger, fries at sundae, may mga psychological at business strategies silang ginagamit upang palaging kumita at mapasakit ang ating mga bulsa. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga sikreto kung paano tayo pinagkakakitaan ng McDonald's. Paalala, ang intensyon ng video na ito ay hindi siraan ng McDonald's, kundi bigyan ng kaalaman ng mga consumers para sa mas matalinong pagpili. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung ano-ano ang mga diskarteng ito. Panguna sa ating listahan, ang psychology ng value meal at combo. Kapag pumunta ka sa McDonald's, mapapansin mo na halos lahat ng menu item ay may kasamang combo o value meal. Ito ay isang psychological strategy na tinatawag na bundling. Sa halip na bumili ng burger lang, ino-offer nila ang burger with fries and drink sa isang package price. Ang sikreto dito ay ang combo meal ay tila mas mura kung ikukumpara sa pagbili ng mga item ng paisa-isa. Ngunit sa totoo lang, mas malaki ang kinikita nila dahil napipilitan kang bilhin ang buong set. Ang fries at soft drinks na kasama sa combo ay may napakalaking profit margin para sa kanila. Kaya kahit mukhang nakakatipid ka, ang totoo ay mas malaki ang kinikita nila sa bawat transaction. Pangalawa sa ating listahan, ang upselling at cross-selling technique. Kapag nag-order ka sa counter, palaging may tanong ang crew, "Would you like to upsize your fries and drink? O would you like to add an apple pie or sundae?" Ito ay tinatawag na upselling at cross-selling. Ang upselling ay ang pag-offer ng mas malaking size na mas mahal, habang ang cross-selling ay ang pagdagdag ng ibang produkto sa iyong order. Ang mga maliliit na add-ons na ito ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit kapag naipon sa buong araw, ito ay nagdudulot ng malaking dagdag kita para sa kumpanya. Ang mga crew ay sinasanay na laging magtanong ng mga ganito upang mapataas ang average spending ng bawat customer. Pangatlo sa ating listahan, ang sekreto sa pagbebenta ng French fries. Ang French fries ay isa sa pinakamalaking pinagkakakitaan ng McDonald's. Ang halaga ng raw materials ng fries ay napakababa kumpara sa presyo nito. Ang isang serving ng fries ay nagkakahalaga lamang ng ilang piso para sa kanila. Ngunit ibinebenta nila ng halos 5 beses ang halaga. Bukod dito, ang fries ay dinisenyo upang maging irresistible. Ang tamang kapal, haba at crispiness ay resulta ng taon ng pananaliksik. Ang fries ay may mataas na profit margin at ito ang pinakamadaling i-upsell na item. Kaya kapag bumili ka ng fries, isipin na ito ang isa sa mga pinakamalaking source ng kita nila. Pang-apat sa ating listahan, ang paggamit ng limited time offers at McDelivery exclusives. Palaging may bagong product ang McDonald's na for a limited time only o McDelivery exclusive. Ang diskarting ito ay ginagamit upang lumikha ng sense of urgency at exclusivity. Kapag limited time offer, nagmamadali ang mga customer na subukan ito bago mawala. Kapag McDelivery exclusive, napipilitan kang mag-order online o sa delivery app. Ang mga bagong product na ito ay kadalasang gawa sa mga existing ingredients na meron na sila, kaya mababa ang additional cost. Ngunit dahil sa marketing at packaging, nakakapagtaas sila ng presyo at maka-attract ng maraming customer. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po, kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, ang Happy Meal at pag-target sa mga bata. Ang Happy Meal ay isang masterstroke sa marketing para sa mga bata. Ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang karanasan. May laruan, may activity at mascot na si Ronald McDonald. Ang mga bata ay naa-attract sa mga laruan at packaging, at kapag nagustuhan nila ito, sila ay magpupumilit na bumalik. Ang mga magulang naman ay nahihirapan tumanggi sa mga anak, kaya napipilitang bumili. Ang mga laruan ay mura lang ang production cost, ngunit napakalaki ng epekto nito sa pagbenta. Ito ay investment ng McDonald's upang lumikha ng lifelong customers mula sa murang edad. Pang-anim sa ating listahan,
ang lokasyon at real estate strategy. Alam nyo ba na ang McDonald's ay hindi lamang fast food company kundi isa ring real estate company? Ang kumpanya ay bumibili ng mga prime locations sa mga strategic areas. Kahit nalugi ang store operation, kumikito pa rin sila sa pag-uupa ng space sa kanilang mga property. Ang mga franchisees ay nagbabayad ng renta sa McDonald's Corporation at ito ay isang malaking source ng kita. Ang pagpili ng lokasyon ay base sa matinding research, malapit sa schools, churches, business districts at highways upang siguraduhing laging may customer. Pangpito sa ating listahan, ang pagkontrol sa supply chain at presyo ng mga sangkap. Ang McDonald's ay may sariling supply chain network at mga partner suppliers. Sila ay nakakakuha ng napakababang presyo sa kanilang mga raw materials dahil sa volume ng kanilang order. Ang beef, chicken, potatoes at even packaging materials ay binibili nila sa napakababang wholesale price. Bukod dito, sila ay nag-i-impose ng strict quality control at standards sa kanilang suppliers. Ang kakayahan nilang makuha ang pinakamurang presyo para sa mga sangkap habang pinapanatili ang quality ay isa sa mga pangunahing dahilan kung paano sila nakakapagtabi ng malaking profit margin. Pangwalo sa ating listahan, ang panalo at free giveaways. Palaging may promo ang McDonald's tulad ng panalo o Monopoly games, free coffee o buy one take one. Ang mga promosyon na ito ay tila nagpapakita ng pagbibigay ng libre, ngunit sa totoo lang, ito ay bahagi ng kanilang marketing budget. Ang layunin nito ay upang ma-entice ang mga customer na bumili ng mas madalas at mas marami. Ang cost ng mga premyo at free items ay napakaliit kumpara sa dagdag na kita na dala ng increased sales. Ang mga customer ay napapaikot ang kanilang mga daliri sa hope na manalo, habang ang McDonald's ay siguradong panalo sa kita. Pangsyam sa ating listahan, ang paggamit ng technology at data. Ang McDonald's ay gumagamit ng advanced technology at data analytics upang mas lalong pagbutihin ang kanilang kita. Ang kanilang point-of-sale system ay nagko-collect ng data sa bawat transaksyon. Anong oras ka bumili, anong in-order mo, magkano ang nagastos mo. Ang data na ito ay ginagamit nila upang i-optimize ang menu, presyo at promotions. Ang kanilang mobile app at delivery partnerships ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang customer data. Alam nila kung anong produkto ang patok sa anong lokasyon at kung paano nila mamamaximize ang kita sa ibang store. At ang pangsampu sa ating listahan, ang standardization at efficiency sa operations. Ang bawat McDonald's store ay dinisenyo para maging super efficient. Ang kitchen layout, cooking equipment, at even ang training ng crew ay standardized upang mabilis at consistent ang serbisyo. Ang efficiency na ito ay nangangahulugan na mas maraming customer ang kanilang naisiserve sa mas maigling oras na nagre-resulta sa mas mataas na sales. Ang sistema ito ay tinawag na Speedy Service System at ito ang naging pundasyon ng kanilang negosyo. Kahit na mura ang bawat burger, ang dami ng benta ang nagpapalaki ng kanilang kita. Mga kaalaman na hinog, ang McDonald's ay isang negosyo na may mahusay na diskarte at sistema. Ang pag-unawa sa mga sekretong ito ay hindi para boykotin sila, kundi para maging mas matalinong consumer. Okay lang kumain sa McDonald's paminsan-minsan, ngunit mabuting malaman kung paano tayo naeengganyo na gumastos ng higit sa ating plano. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware sa mga diskarte ng fast food industry. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.